Nagsalita po si dating Secretary Manny Peñol at basically sinasabi niya na Sami Uy, a collateral damage in the dirty game of politics. Kumbaga, ang sinasabi po ni Secretary Peñol, he is a legitimate businessman. Siya po ang may-ari ata ng napakalaking appliance store sa Davao. Marami po siyang kakilala. And yet, nagagamit daw siya dito dahil sa politika. Oh, ito At po hindi siya drug lord. Yeah. Ito po yan. Una-una, um, kailangan mag-enter siya ng appearance. Ano ba siya? Who is Mr. Manny Piñol sa buhay ni Sami Uy? Di ba? Okay. Tapos ganito, ang testigo nagsabi nito is si Arturo Las Cañas na original member ng Davao Death Squad. Nandoon siya sa inner circle. Siya nagbabantay ng mga shabu laboratory nila Sami Uy, Michael Yang at Charlie Tan. At itong testimonya na ito yung pinakang pundasyon, pinakang angkla nitong ICC case na ngayon lang ay kinumpirma ng ICC. Mabigat po ang standard ng mga yan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento at yun na pangahawakan nila. So yun po yan. Yung ICC pinaniwalaan si Las Cañas. Therefore, who are we to question yung mga standard ng ICC? Ito ngayon, sino paniniwala natin? Si Las Cañas o si Mr. Piñol? Ngayon, assuming, granting na totoo ngang legitimate businessman siya. Okay, ito na ngayon ang problema niya. Bakit siya ano ang negosyo niya na nagbibigay siya ng dividendo sa bawat miyembro ng Duterte na between 40 to 50 million pesos every 6 months? So he would have to back it up with the necessary tax returns, kung ano man yung negosyo na yan. Kailangan merong SEC documents yan, kung ano man negosyo na yan, na nagbibigay ng ganyang kalaking dividendo. Nung time na yon, this was 2011 to 2013. Okay, yan yon. Ngayon, pangalawa, nung tumatanggap si Sara Duterte ng mga cheque galing kay Sami Uy, she was the mayor of Davao City. So bribery and corruption yan, which is an impeachable offense kasi hindi pa siya vice president doon, but still, corruption is corruption. Walang expiry date yan. Betrayal of public trust din yan dahil, yun na nga, nakikipag-deal ka sa isang drug lord o tumatanggap ka sa suhol, whatever the case may be. So, kahit saan sila pumunta, mabibitag sila dito. Do you need corroborative evidence to actually cement that allegation that this particular individual, Samuel or Sami Uy, is a drug lord, sir? Yes, may corroborative evidence na yan kasi nga dun sa report nila Kernel Acierto, na report na yan yung grupo nila, di ba? Tapos itong si Charlie Tan naman doon sa magnetic lifters na implicate na siya by so many witnesses. So yung buong triumvirate nila as Las Cañas mentioned, through various corroborative evidence later on, lumabas